makakausap po muna natin ang isa po nating international correspondent. Nakabase po dyan sa may South Korea, si Bombo Tay Samchon, ang ating pong Bombo International News Correspondent dyan. Magandang araw ho sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines Worldwide. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Victor. Kamusta ang sitwasyon ngayon dyan after nitong nangyari, itong tinatawag na deadliest aviation incident dyan sa may South Korea ngayon, Bombo Tay? Okay. Suspended po muna sa mga operations, suspended po as of press time, yung kanina nating nabasa, as of today morning, suspended po ang lahat ng flights sa Muwon International Airport lamang. So all other flights, ang major airport ng Korea is Incheon, Busan, Jeju. Lahat naman po ng flights diyan ay normal. Yung Muwon po ay sabihin natin maliit na airport sa southwest part, around more than 200 kilometers away from Seoul. So ito pong flight na itong eroplanong sumabog, nag-crash, ay low cost airline po ito, no? Coming from Thailand, near Seoul. So sa ngayon po, going back lang muna, isa-isahin po natin yung status po ngayon, nilagay po sa disaster zone yung buong syudad ng Muwon. So yung lugar kung nasaan yung airport, disaster zone po siya as declared by the acting president. At sa memorial naman po, nagsimula na po ang 7-day mourning period ng Korea. So usually po kapag may ganitong malaking aksidente, tulad nung kung naaalala niyo yung Itaewon crash na nangyari 2022 yata yan. Ayan, meron pong 7 araw na pagluluksa sa buong bansa ng Korea at magse-set up po ng memorial site sa iba't ibang panig ng buong Korea, lalo na po dun sa lugar kung saan naganap yung mismong insidente. 179 po yung total na sawi doon sa aksidente. Of the total passengers na 181. So 2 lamang po ang nakaligtas na flight attendants nakaupo sa dulong bahagi ng eroplano. O the rest po ay sadly pumanaw po. So yan po ang status sa ngayon. And based dun sa latest na balita natin is kahit papaano medyo stable na yung kalagayan nitong dalawa. Anyway, nababanggit po sa mga naibalita ho natin o nauna ho natin na ibalita na dun po sa pinangyarihan ng trahedya ay isa hong probinsya at tila meron pong bird sanctuary. Ito yung nagpapalakas dun sa teorya na parang nagkaroon po ng bird strike. Ano pong mga kwento ho dyan, official na kwento ho dyan about ho dito? Yes. Okay, una po, lahat po ng lumalabas na balita sa naging sanhi kung bakit daw nagkaroon ng crash ay puro speculation pa lamang. Kasi kaka-recover pa lamang po ng black boxes, no? So para magkaroon ng official and conclusive reason dahil bakit nangyari yung insidente, it will take months, no? Bubuksan yung black boxes, i-analyze yan ng expert. Pero so, yan ang disclaimer muna natin. So, lahat ng pag-uusapan natin kung bakit ba nangyari yung crash ay puro theory, puro haka-haka pa lamang base sa mga lumabas na balita. Una yung lugar po, Muwon is a place na probinsya at ang buong Korea po ay bulubundukin. Ngayon yung mismong location po ng airport ay malapit sa mga wetlands na tinatawag, no? So, yung mga migratory birds at actually hindi na sila migratory because of the climate change, halip na nagmamigrate lang yung mga ibon, maraming mga ibon dun na sa lugar ng Muwon ay dun na namamalagi. So minutes before landing, nagbigay po ng warning yung tower, na yung control tower sa airport, na mag-ingat yung piloto dahil sa nagkalat ng mga grupo ng mga ibon na lumilipad sa area. So it seems, again, hindi natin masiguro pa, na tinamaan ng lumilipad na mga ibon yung isa or dalawang engines, or may nasirang
equipment kaya hindi lumabas yung landing gear eh. Kung makikita niyo po yung mga footage ng pagsabog, hindi po lumabas yung gulong nung maglaland na yung eroplano. At nung ina-analyze na ng mga experts yung mga videos, pati yung reverse thruster, yung isang engine daw hindi gumagana. So, ang possibility is nagkaroon ng bird strike right before the landing kaya hindi na-deploy yung landing gear. Pero ang naging saktong sanhe ng pagsabog ay lumagapak, no? Hindi nagland ng tama. Napakabilis ng pagland ng eroplano nang walang landing gear, sumadsad siya sa lupa at bumunggo sa barrier. So napakalakas na impact po nito, which of course ay ayun, enough para sumabog yung eroplano. At nung nire-recover na yung mga bangkay, may mga bangkay na nakuha as far as 200 meters from the crash site. Ibig sabihin talagang mga nagliparan yung mga katawan ng mga tao dun sa eroplano. Ayan po ang nangyari dun sa incident. Okay. Vic? Para naman sa kabatiran ng mga kababayan natin, paano po ba itong observance ng South Korea, itong araw ho ng pagluluksa? Sino-sino po ba ang sakop nito na walang pasok o aktibidad nga ng pagluluksa? Una, ilalagay po ang mga bandila ng half-mast lang, no? Nakataas ng kalahati lamang ng mga bandila sa lahat ng national and local government institutions. Hindi naman po suspendido ang government services, no? Hindi naman pwedeng isuspendi yan at itigil. Diretso naman po ang lahat ng government services. Pero usually kapag ganyan pong morning period, tinitigil po yung mga concerts, TV shows na masyadong masaya. Ito po ay ang pinagbabasihan ko lang yung nangyari ng Itaewon crash incident of 2022. No? During that time, all major concerts, yung mga sitcom, mga comedy shows sa TV, lahat po pansamantalang ipinatigil ng isang linggo para pag magluksa ang buong bansa doon sa mga naging biktima. Ito po ngayon ang lumalabas na worst aviation accident sa Korea and possibly sa buong mundo, no? Sa Korea, ito po ang 8th na worst man-made disasters in recent history dahil po sa dami ng namatay. So, napakalungkot po ng buong Korea, nagluluksa ang buong Korea sa naganap na to. So, yung memorial sites na yan, I'm sure lahat ng major cities magse-set up niyan. So, yung mga taong gustong makiramay, pwede sila mag-alay ng bulaklak doon, mag-alay ng prayers, and it will be there, I think, even after the 7-day mourning period. Ito naman pong probinsya na pinangyarihan nga ng trahedya sa lugar, na marami rin po ba mga Pinoy? Ano po ang common na kabuhayan dyan? I am pretty sure na mayroong mga Filipinos doon sa area kasi ano po yan farming. So marami po tayong mga kababayan dito sa Korea na nagtatrabaho as farmers. So malamang po may mga Filipinos dyan. Pero for the record, doon po sa mga naging biktima, lahat po ay Koreans maliban sa 2 Thai nationals. So wala naman pong nasamang kababayan natin doon sa flight na yon. At FYI din, ito pong flight na to is local tour package. No, 5-day tour package, Christmas package na inavail ng mga nakasakay doon. Kaya parang kapag nalaman mo na yung mga deeper stories, yung mga anecdotes, nag-Christmas holiday lang sila, 5-day Christmas package from Korea going to near Bangkok nga. Tapos pagbalik nila ay ayan nga ang nangyari. So ayun po. Kaya mostly nang nakasakay ay mga Korean citizens at ilan ba yung bata? May mga bata po doon sa mga biktima. I think 5 passengers ay below 10 years old po. Sige. Sa mga susunod na araw, habang butay muli kami makiki-update sa inyo dyan, lalo yung mga kaganapan dyan sa may South Korea after dito. Maraming salamat. Ingat kayo dyan.
si Bombo International News Correspondent Tay Samchon mula po sa may South Korea. Kaugnay pa rin po mga kabombo sa mga kaganapan after o isang araw after po nitong tinatawag na deadliest na pagbagsak po ng isang passenger plane diyan sa may South Korea.